Hoy, hindi ba ikaw yung bagong salta dito? Nilapitan ni Bruno, isa sa kilalang mga siga sa kanilang lugar. Ang isang lalaking kalalabas lamang mula sa bagong bahay na nilipatan nito. Inakbayan niya pa ang nasabing lalaki habang ang iba namang niyang katropa ay pinalibutan sila na animoy nag-aabang ang mga ito ng bakbakan. Oo, ako nga po. Teka, bakit po? Magalang at mahinahong tanong naman pabalik ng nasabing lalaki. Anong pangalan mo? Umaalingaso naman ng mabahong amoy ng pinaghalong alak at sigarilyo sa bibig ni Bruno nang muli siyang magtanong. Jomar po. Sagot naman ng lalaki. Napatungo si Bruno pagkatapos ay isa namang tanong ang binitawan niya para sa binata. Kilala mo ba kung sino ako dito, Jomar? Ako lang naman ang leader ng mga siga dito sa barangay natin. Kinakatakutan ako dito at wala pang kahit na sino mang nagtangkaman lang na bumangga sa akin dito. Kaya kung ayaw mo makatikim ng perwisyo, sundin mo ang sasabihin ko sa'yo. Pagsisimula ni Bruno sa tangkang pananakot niyang yun sa tuwing may bagong saltang napapadpad sa kanilang lugar. Halatang pare-parehong lango sa alak ang magkakabarkadang ito. Kaya naman napailing na lamang si Jomar, lalo nang biglang ilahad ng nagpakilalang leader na si Bruno ang kamay nito at nagsalita. Bigyan mo kami ng pera para sa proteksyon mo at ipinapangako namin sa iyo na walang mangyayaring kahit anong masama sa iyo. Tamang presyo lang ang kailangan namin, sabi pa nito, at doon ay hindi na napigilan ni Jomar ang matawa. Teka, ako ba ang pinagloloko nyo? Kung magsiyasta kayo, akala nyo kung sino kayong mga hoodlum ah. Tingnan nyo nga yung mga katawan nyo. Sobrang papayat nyo. Kakainom. Naiiling na bulalas niya sa mga ito na agad namang ikinagulat ng mga patpating siga. Ito kasi ang kauna-unahang beses na mayroong pumalag sa kanilang pananakot. Marami kasi sila at ang iba ay may daladala pang mga patalim, kaya naman madalas ay hindi na lamang pumapalag ang mga kanilang binibiktima. Ngunit parang mahihirapan yata sila sa isang tao tulad ni Jomar. Abat, ang yabang mo ah! Galit na wika ni Bruno kay Jomar. Sa inis niya ay agad niyang hinugot ang balisong na nakatago sa kanyang tagiliran at sinimulan laruin iyon sa harapan ni Jomar na parang nananakot. Ngunit imbis na matakot ay lalo pang napangisi sa kanya ang bagong salta na lalo na ring ikinausok ang ilong ng mga sigang mapang-abuso. Talagang sinusubukan mo ako ah! Hiyaw pa ni Bruno, sabay unday ng patalim kay Jomar. Mabilis namang naiwasan ng lalaki ang pagwasiwas niya sa naturang balisong at isang iglap ay nahuli rin nito ang kanyang kamay. Napahiyaw na lamang ang leader ng mga siga sa barangay nang simulan siyang balian ni Jomar upang maagaw ang hawak niyang patalim. At sa isang iglap ay sabay-sabay niyang sinugod ng mga kasama ni Bruno. Animoy, eksperto naman ang naging paggalaw ni Jomar. Para siyang sumasabay sa hangin sa tuwing gaganti siya ng suntok at sipa sa mga sigang maya-maya pa ay isa-isa nang bumubulagta sa kanilang kalsada. Para silang nakipaghalikan sa lupa matapos silang bigyan ni Jomar ng leksyon. Hindi nila alam kung papaanong natalo ng nag-iisang tao lang ang 7 siga ng barangay na yon, na pawang may mga daladalang mga sandata. Maya-maya ay dumating ang mga pulis na tinawagan ni Jomar. Ganoon na lang ang gulat ng mga nasabing siga nang tawaging Sir ng isa sa mga rumesponding pulis, si Jomar. Doon nila nalaman na isa pala itong dating pulis na may mataas na ranggo na ngayon ay nagbabakasyon lamang sa kanilang lugar. Kaya ganun ito kagaling lumaban. Nagkamali pala sila ng bagong saltang pinagtripan. Sila tuloy ang nakatikim ng leksyon.
Timbog tuloy ang mga patpating katawan. Nang makalabas ang mga siga ng barangay na yon, ay halos wala na silang mukhang maihaharap sa mga tao. Kalat na kasi ang balita kung paano sila ginulpi ng pulis na si Jomar. Dahil doon ay napilitan na lamang na magbanat ng buto ang mga sigang ito dahil wala na silang madidilehensyang pera. Wala na kasing natatakot sa presensya nila, kaya naman wala na rin nagbibigay sa kanila ng lagay. Alam na kasi ng mga tao kung kanino sila lalapit sa oras na mamerwisyo ang mga ito. At hindi naman na gusto pa ni Bruno na muli pang banggain ito.